Alright guys, so ngayon mag-alas 9 na. So mag-prepare na ako ng pagkain namin tomorrow. So as usual, yung ating ginagawa ko to at least once a week or ating stew yan na pinapula ko yung ating baka. Bigay na natin. So dump lang, kamatis from the garden, tanggal ang buto. Meron pa dito. Yung patatas and celery, bawang sibuyas na ginisa dun sa pinagpapulahan ko nung karne. So ilagay na natin. Nagawa ko na to before, kaya lang meron tayong special na ilalagay na ingredient na yung ating na-harvest na carrots from the garden. So, iba-ibang kulay yon. May purple, ano pa ba? Purple, yellow, and cosmic orange or cosmic red yata yun ang tawag. So, ilagay na natin to patatas, celery. So, mostly gulay to, pero marami ring baka. Kasi dito, mahilig talaga ang mga Amerikano sa baka, sa karne talaga. Minsan nakakain nilang puro yun na may kaunting gulay. Kasi hindi nga sila kumakain ng kanin. So ngayon, patatas naman yung pinaka-starch nila. Diba sa ating kanin? Hindi sila kumakain ito ng kanin. Kundi, nalagay na natin yung ating, ito yung purple. Actually, may black carrots dito. Yung na-harvest natin, yung last vlog natin. Ayan, ito yung ang tawag nila is black carrots. Or, basta, black carrots. Tapos, meron din to na purple. Ito yung medyo light. Tapos, yan yung yellow. And then, yung ating cosmic red. Pero, actually, parang dark orange siya. So, ganyan. Ayan. So, lagay na rin natin. So, dump lang lahat. So, ang mangyayari dito, guys, magtutubig na to ng kanya. Ayan. So, ganyan lang ang paggagawa ko ng ating stew. Okay lang. And then, lagyan lang natin siya lagyan ko siya ng konting mustard para creamy yung flavor. And rosemary din. Yan, ganyan. Salt kasi marami. And, pwede naman mamayang habulin yung ano niya. Yung salt niya. Pag naluto na. And pepper. Importante pepper. And then, lalagay ko to dito tong salaan kasi hindi natin sasayangin yung sabaw ng kamatis. So, ginagawa ko, sinasama ko siya. Ayan. Tapos, yung kamatis, lalagay natin sa compost pit. Kunin lang natin yung sabaw ng kamatis. And then, sinasala. Oh, sinapala. Sabaw. Ayan. So, sayo mo sa mga kamatis natin. Tapos, tumbok na ito. Ayan, sa compost pit. Para sa garden forest. Kaya meron natin sa tubo. Para na siya. Cycle. Bubungan ito. Bubungan ulit yung water. Next year. Okay. Pwede natin sabaw. Ayan. So, hindi natin sasayang yung sabaw ng kamatis. Okay? Alright. Okay. Parang natin siya. Ayan. Hindi ko siya marami. So, siya nagbubuto na lang. Para siya ako sinabong ng kamatis. Ayan. Nagbulang juice. Okay. Ayan. Nakakalang sabaw. Okay, guys. So, ngayon. Yan yung buto. Ilagay na natin dito sa ating pinagbalad ng mga gulay. And then tomorrow, everyday, tinatapon ko yan sa ating compost pit. Yan natin. Lagi natin nilalagay. Ayan. Sa ibabaw. And then, lagyan ko siya mamaya ng mustard. Iwan ko lang kung meron akong mustard, guys. So, yan guys. May nakita tayo na yellow mustard. Ito na lang. So, nilalagyan ko siya ng yellow mustard. Mas malasa siya. Kahit konti lang. Iba yung Ayan. Ewan ko nilalagyan ng iba. Pero, ay, marami kasing gulay, magtutubig na yan. Nagawain ako ng cornbread. So, ito yung binili namin to. Nagpunta kami sa Jasper. So, meron ditong ingredients. So, inumpisahan ko na siya. Nakalagay na dito kung paano. And, yan na. Nalagay ko na 1 cup nitong stone ground yellow cornmeal. Tapos, ito yung heritage flour na pwede ako. And then, lalagyan ko pa siya ng buttermilk. Ito, guys. 1 cup flour, teaspoon sugar, half teaspoon sugar. Ang gagamitin ko is coconut oil. Sift together first 3 ingredients. Ay, isi-sift pa pala. So, atin pa siyang sasalain. Kumbaga, may pang sifter ako sa buti, guys, binasa ko sa inyo. Kung hindi, matigas. Kasi ito yung unsifted pa to eh. So, yan. Lagyan na natin sa compost pit. Kasi matigas yan. Ayan. So, buti binasa ko sa inyo. So, kailangan siyang hiwa-hiwalay. At powder siya. Ito. 1. Kailangan natin siyang 4
teaspoons. So, isinisip ko rin siya, guys. Hindi ko siya basta nihahalo. Okay, 4. Ayan. Para hiwa-hiwalay siya. Ayan. Diba? Pag yun napunta yan yun, diba may buo-buo? Pag napunta yan sa inyong lutuin na hindi naghiwalay at nagsettle siya sa ano, naku, yari, ang pait nun, mapakula, yung baking powder. Sifted na. Hahaluin na natin ang maganda. 1/4 cup of sugar. Ang dami pala. 1/4 cup is mga 4, ano yun? Ay! Mga ano lang pala yun. O sige, 3 tablespoons na. Medyo matalas. So, yan na. Haluin ulit natin. Every time kailangan nating haluin. What are you making? Hey, I made Chicken nugget. Nandito na mga bata. So, magbabati tayo ng dalawang itlog. Can I help you make the cornbread? Yeah. So, Can I help you make cornbread? yeah, kuya, ito. You wanna break the egg? Yeah. Yeah. Alright, here. Go, kuya. Alright. Good job. Oh, look how beautiful. Lagyan natin dito, kuya. Okay. Can I crack another one? Yes, sure. Ito pa. Alright. Si kuya. Oh. Okay. Down. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Okay. So, kasi wala tayong pang stir eh. Pero okay lang yan. That will do good job. And then, next is, lagay na natin yung ating buttermilk na ginawa natin. Okay, kaya? Pour. Wow. Ayan. Pour natin yung buttermilk. Alright. Okay. Okay, that's good. Ayan. Ayan. Parang 1 tablespoon lang naman pala ang oil. Okay. Ito yung may lasang coconut. May lasang coconut. And then, lagyan ko pa ng konti. Ayan. With a little bit of coconut. Ayan. Ayan na siya dyan. Ayan. Okay, kuya. Sige, mix. Slowly, slowly, but surely. Mix. Okay. Alright. Okay. Ayan. Yung fold natin. Okay, good. Fold. Yan. Okay. And then, pinapaint natin yung oven for 350, ano daw? It's 375 degrees Fahrenheit for 25 minutes. So, yan na yung kapartner ng ating stew. Paano na napili ko? Ayan. So, kasi ayaw natin siyang ma-overmix. So, yan guys, yung coconut oil, ibabrush lang natin dito sa ating ayan, dito sa ating pan. Okay, para hindi siya dumikit. Para nakaalsa siya pag niluto natin. And then, okay, may itlog. Okay, so, okay na yan. So, yan na yung ating cornbread for tomorrow. Masarap yan, nakapartner nga ng stew. So, wait lang natin yung oven. Ayan lang, hintay lang natin yung oven. Siya. Ayan, wow, mukhang successful. Yan ang ating cornbread. Oops. Wow, mukhang successful, guys. Wow! So, hayaan muna natin siya dyan. Pagka, ano siya, successful talaga, luto pa ulit tayo. So, yan ang ating cornbread. May tamis na yan. Paborito ko talaga ang cornbread, guys. Ginagawa ko siyang dessert. Parang dessert. Or parang cake na rin. Ganyan, oh. Corn nga lang. Pero masarap yun. Ayan.
Yan, sasarado ko ng ating kusina. Nakapaglimpyo na ako. At yun lang natira yung konting mantika. Alright, so titikman ni Kuya. So titikim tayo. Medyo lumamig na. So dapat bukas pa, kaya lang nakaka-tempt siyang kainin, no? It's like a cake talaga. Yeah. So hopefully tama lang yung tamis niya. Kung hindi, pwede niyo siyang lagyan sa ibabaw ng konting pulot. Alright. Wow. Try, Kuya. Naligo si Kuya eh. Kasi masarap. Patikim. Tikman natin. Wow, malambot siya ha. Wow. Not too sweet. Yeah. But it's good. Did you add sugar? A little bit, yeah. 3 tablespoons. Look at that. It's fluffy. Yeah, it's fluffy. Look. Good. Ayan guys, may pinuntahan lang kami ngayong umaga. And then bumalik na kami. And then may pupuntahan tayong Pickle Festival ngayong araw. So, 12:21 na. Ito na yung ating stew. Maitim siya kasi may black carrots and purple carrots. Ayan na ang ating luto na to. Gutom na. Nakalo lang yan. Bale, 15 hours na siya guys na nandyan. Kumukuto-kuto. So, bago kami umalis, atin muna siyang, tingnan nyo guys yung tubig. Nilagyan ko lang siya ng, ano ba, siguro kalahating cup na tubig. Pero dahil nung mga vegetables, maraming tubig. Ayan na. Ayan ang patatas. Kulay itim na rin kasi nga. So, to ready na to guys. Ayan. Tapos yung karne, tingnan natin. Tingnan nyo guys yung karne niyan. Kasi itong karne na to, tough ito. Kung lulutuin mo siya ng regular, matigas siya. Pero pag siya, in-slow cooker mo siya, tingnan nyo guys, oh. Para na siyang butter. Ayan. Napakalambot nito guys. Kaya tikman natin. Ito yung type ng karne na hindi mo siya bibilhin na parang pang prito or something kasi tough siya. Ano lang siya talaga. Pang slow cooker. Kumbaga yun sa atin na, di ba meron tayong, lagyan natin ng asin, kulang sa asin. So, di ba sa Pinas, meron tayo nung kal na manok, yung parang wild, yung mga wild na manok, medyo tough siya. Ito, bagay dito yung ganito na, so slow cook mo, para malambot siya, guys. 80% lang yung na tanggal nitong flea spray na nakuha ko, itong Wonderside. So, ang gagawin natin ngayon, so meron pa rin guys. And, though kakunti na, pero gusto ko siya totally ma-eliminate na kasi nahihirapan na ako sa mga flea na to. So, bumili rin tayo na, pakita ko sa inyo yung binili namin. Nagpunta rin kami sa store while, andun na rin kami out and about. So, eto guys, yung binili ko na pang patay ng flea is itong Advantage. Ayan. Ito ay flea bomb. So, first time namin itong gagamitin. So, kailangan daw i-turn off ang mga dapat i-turn off. Ipapasok yung mga kubyertos, babalutin kasi may chemical siya. And total, alis kami ngayon. So, gusto ko siyang i-try. So, ganito siya. And, bubuksan mo siya and then i-spray na siya sa buong bahay. Parang fogger siya. Fogger. So, yan. Ang ating ito-try today. So, ipapasok ko na halaman. Kailangan ko siya ilabas ng bahay. Lahat ng halaman. Kasi nga, baka, teka, ilabas na natin. No? Ipiprepare ko na while andito pa kami. Yun ang binili ko. And also, bumili rin ako ng fly trap. Sa ano to? Sa Tractor Supply ko siya binili. Ayan, sa Tractor Supply, yan o, fly traps. Ihahang lang daw to. Kasi ang dami namin dito na, paano ba to? Ang dami natin na mga, pwede namang hindi siya ihang. Mura lang to, $5 something. Fly kasi nga pag summer, diba? Maraming mga insekto. So, ganyan na lang. So, ipipil mo lang to. Effective to kasi nakita ko to sa bahay nung kapitbahay. Bahay nung kaibigan namin. Sabi ko, saan mo yan nabili? Diyan sa, yun nga, diyan sa Tractor Supply yata. O sa Walmart ka saan.
And effective siya kasi ang daming nakadikit nung nagpunta kami doon sa bahay nila. So sabi ko, gusto ko niyan. Okay. Okay. Medyo madikit siya talaga. Teka lang guys. Okay. So, pagbalik namin, tingnan natin kung effective siya. Parin pala tayo ng cornbread, di ba, yung kagabi? So, pala bumili rin kami ng ivermectin. Okay. So, ivermectin. Ilabas muna natin yung mga halaman daw. So, ito. Lagay muna natin doon sa harapan ng bahay. So, i-prepare natin ang bahay para sa ating fumigation. So, ilabas muna natin to. Okay, dito muna siya sa labas. Ilabas ko dito yung mga halaman. Okay. Let's see. I'll go on this side. Okay, sige. Don't drop. Tell me if it's too heavy. Okay, put it down and then open the door. Okay, darling. Wait. It's okay. I'll hold it like this. Nice. Okay. Alright. Ito pa ba? Yan. Yan. Okay. Okay. You know what? We have to take the chair out so we can put the plants. Beautiful. Ang ating rubber plant. Yun na guys, yung ating halaman sa loob ng bahay.